Mahigit 1.7 bilyong piso na halaga ng ilegal na sigarilyo ang nasabat sa pinagsanib na operasyon ng Bureau of Customs, National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue at Philippine Coast Guard. Nadiskubre ng mga otoridad na idineklara umano ang kargamento bilang ordinaryong consumer goods upang makalusot sa inspeksyon. Narito ang detalye mula kay Aaron Rojas. Mistulang ordinaryong mga container lamang. Pero nang buksan ng mga otoridad, bumungad ang libu-libong kahon ng sigarilyong pinaniniwalaang ipinuslit sa bansa. Sa pinagsanib na operasyon ng Bureau of Customs, NBI, BIR at Philippine Coast Guard noong June 22, nasabat ang 23 container ng umunoy smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng tinatayang 1.7 bilyong piso. Ayon sa investigasyon, dumaan ang kargamento sa isang private wharf sa Cebu. Sa shipping documents, nakadeklara umano ito bilang consumer goods. Ngunit nang inspeksyonin ng mga otoridad, sigarilyo pala ang laman ng mga container. Mas lalo itong nakatawag pansin dahil wala umanong tax stamps ang mga produkto na malinaw na paglabag sa batas sa pagbubuwis. Doon sa manifesto, doon sa ang nakalagay dito, consumer goods, at nung binuksan sigarilyo nga yung laman, so 24 containers. Ang ating na-account dito, yung 23 containers, may isang missing na maaaring nakalabas na. Natunto ng mga investigador na mula umano sa China at Dubai ang mga sigarilyo. Mula Cebu, isinakay umano ang mga container sa barkong ASC Big Boy. Dumaan umano ang mga ito sa isang pribadong pantalan bago dinala sa Tondo, Maynila. Dahil dito sinisilip ngayon ng mga otoridad kung may mas malawak pang smuggling network na nasa likod ng operasyon. At sa ngayon, nung tinitingnan namin kanina yung LCT, yung pinagkargahan, meron pang mga ilang containers na declared the empty. Pero nung chine-check mukhang may mga laman nito, and this will also be subject to investigation and checking. Sa kabuuang 24 na container na natukoy ng mga otoridad, 23 pa lamang ang na-account. Isa ang nawawala at patuloy pa itong pinaghahanap. Pinangangambahan ding nakalusot na ito palabas ng pantalan. Bukod sa kawalan ng tax stamps, wala rin umanong mandatory health warnings ang mga sigarilyo dahil dito, bukod sa posibleng pag-iwas sa pagbabayad ng buwis, maaaring may paglabag sa mga batas na nagproprotekta sa kalusugan ng publiko. Meron pong failure, wala po silang yung required by law na may markings na danger sa pag-consume po ng tobacco. So kasama rin po sa ating mga ipapasok na kaso yan doon sa ating mga makikuha na personalidad na may kinalaman dito. Tiniyak naman ng Bureau of Customs na hindi na makakabalik sa merkado ang mga nakumpiskang sigarilyo. Kapag natapos ang legal na proseso, agad itong sisirain sa harap ng media at iba pang ahensya ng gobyerno. Habang nagpapatuloy ang inventaryo sa mga nakumpiskang produkto, inaalam rin ng mga otoridad kung sino-sino ang nasa likod ng shipment. Sinisilip din kung may criminal liability ang mga operator ng pantalan na dinaanan ng proyekto. Sa halagang 1.7 bilyong piso, isa ito sa pinakamalaking huli ng mga otoridad laban sa cigarette smuggling nitong mga nakarang taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.